Kulik Soliman ang malupit sa katotohanan, walang drama-drama, pawang katotohanan lamang. Yan. Mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan at i-booking nga natin itong mga padrama-drama kontra epal nito ni Inday Takaw, no? Tungkol po dito sa pistoks na sinusulong ng administrasyon ni Marcos Jr., no? Maraming drama itong si Inday na talaga siya'y kumokontra dito sa pistok. Papakinggan natin yung kanyang sinabi, yung kanyang statement, at iisa-isayin nating bistayin at bookingin. Ibubuking natin si Inday Takaw. Kasi nagdadrama-drama na naman at ayaw niya sa pistoks, no? Marami siyang sinabi na ito daw usapang pangkapayapaan ay isa daw kasunduan sa demonyo. Matindi ka talaga, Inday Takaw, ano? Ngayon, pag-uusapan natin, sino ba talaga ang demonyo? Total, galing sa kanyang salita yan. Agreement with the devil. Devil daw. Devil oy. Na devil oy. Hilom, Inday, hilom. Natutula ko ng binisaya sa ating mga, hilom, Inday. Anyway, pag-usapan natin ang mga agreement with the devil daw. Sabi ni Inday Takaw, no? Sino ba talaga ang demonyo? Sino ba talaga ang ayaw ng kapayapaan? Yan ang ating topic ngayon. At pakikinggan natin point by point, punto por punto. Pasasabugin natin ang mga sinabi ni Inday dito, no? Pakinggan natin, Ganito po yan, paikli na natin yung statement niya, 3 minutes yun pinapakinggan ko. Di ko alam kung ako'y tatawa o iiyak na. May iyak ka ba sa kadramahan ni Inday, ano? Nakakaiyak. Nakakasakit ng ipin tsaka ulo pag pinakinggan nyo. Ngayon, ito yung mga sinabi niya. Nagsimula siya sa statement. Naalala nyo daw ang biktima ng pagsabog sa palengke sa Davao. Bata. At yung pagkamatay daw ng opisyal. Doon sa ginawa daw ng National People's Army. National People's Army. Mali pa tong si Inday, no? Ikaw naman, Inday. Dapat man lang itama niya yung National People's Army. Ibig sabihin NPA, New People's Army. Ngayon, yan dyan sa nagsimula sa statement na yan. Hindi daw siya makapagsalita. Naawa daw siya sa mga pinatay. Ayan all of a sudden, itong si Inday ayaw pala ng patayan. Ay, matindi. Kagagawa ng National People's Army. Ayaw pala ni Inday ng patayan. No. Opo. Doon siya nagsimula. So, naghingi pa daw siya ng sorry doon sa mga kamag-anak. Ganon. Sabi niya sa statement niya, ilang kabataan pa kaya ang hindi nakakatapos ng pag-aaral dahil namumundok? Matindi ka talaga, Inday Takaw, ano? Ngayon, sasagutin natin isa-isa. No? Saan ba tayo magsisimula dito? Bati muna tayo. Alam ko excited kayo. Bibistayin natin si Inday Takaw. Ano? Sa Santan Roldan, bunyog pagkakain sa public pay, mga nanonood na, no? Jack, Joey Castillo, utak kriminal lang ang ayaw ng pistok. Mga maiinit na agad ang mga kabunyog natin dito. Sige, pag-usapan natin yan, ha? Joey Castillo, napanood ko na pala, nabasa ko na. Butch Spark, good PM, Kulik, salamat. So, pakinggan natin yung drama ni Inday, no? At isa-isahin natin para fair naman, walang fake news, no? Walang fake news, komento lang. Mga dutards, makinig kayo, ha? Cotabato, Davao City. Hindi ako nakapagsalita nung ako'y tanungin kung ilang anak pa ba ang mamamatay dahil sa mga terorista sa Davao City. Umiyak na kayo. Narinig yung sabi ni Inday, ilang anak pa daw ang mamamatay dahil sa terorista sa Davao City. Inday, nagsasalamin ka ba? Sus Mariosep ka. Ilang pa daw ang mamamatay sa Davao City? Bakit hindi mo itanong sa tatay mong killer? Sa tatay mong killer. Na umaamin yung tatay mo na siya'y killer. Kung may terorista dyan, yung sa Davao, alam nyo yung kay Las Cañas, kung ilan yung pinapatay dyan, na binuking nila Las Cañas tungkol sa drugs, na mga shabu laboratory, ilang kabataan pa ang mamamatay, hindi lang sa Davao, sa buong Pilipinas. Anong ginawa ng tatay mo, Inday? Kayo.
sa madugong drug war ng tatay mong palpak. Ha? Sabi ng pulis, 7,000 ang patay. Ang mga human rights group, 30,000 ang bangkay. Anong pinagsasabi mong patayan? Na hindi ka maka, dyan. Kaya, dapat harapan ng salamin si Inday, no? Oh, di ba? Ano agad bistay agad Kailan ka pa natutong magpahalaga sa buhay ng tao, Inday Takaw? Kung sa pagpapahalaga ng buhay ng tao, tayo, ayaw natin ng patayan. Ngayon, tayo, to be fair, sige. For the sake of argument, meron ba talagang patayan ang rebelde tsaka sundalo? Meron. Talagang magpapatayan yan. Rebelde, sundalo. Kaya nga rebelde. Gusto ba natin ng patayan? Ayaw natin. Kaya nga may peace talk. Sinusuportahan natin ng peace talk. Pero ikaw, Inday Takaw, ayaw mo Hindi ko. Pero concern siya sa patayan. Sana harap na lang siya sa salamin, ano? Oh, next. Ipe-play natin ang sinasabi ni Inday Takaw. Barado agad, ano? O, ikaw nga, Inday Takaw, napikon ka lang, nanuntok ka lang sheriff, O, di ba? Nanununtok lang sheriff yan. Ang tindi mo talaga, Inday Takaw. Naka-DepEd pa siya, naka-DepEd pa siya nung sinasabi niya yun. Ha? Wala, sablay agad ang drama ni Inday, Sablay agad ang drama ni Inday. Naringgan niyo ba si Inday na naging concern sa mga pinatay ng mga tinukhang na baka yun ay napagkamalan o kung adik man yun? Pagpalagay ng adik, kailangan bang patayin, di ba? Mahihirap, mga duka? Wala. Kasama siya ng tatay niya dyan sa patayan, sa drug war, di ba? Kaya kung ang isang Duterte, ang mga hangaral sa atin, tungkol sa pagpapahalaga sa buhay ng tao, para mong sinabi, si Satanas nangangaral sa'yo. Si Satanas ba ang nangangaral para maging mabuti? Matindi. Matindi ka talaga, Inday Takaw, ano? Sa totoo lang tayo, punto por punto. Ikaw pa ba, Duterte, ang mangangaral tungkol sa pagpapahalaga sa buhay ng tao? Kayo pa ba? Kapal naman ang mukha nyo. Kapal mo naman, Inday. Ito. Ano tayo? I-play ba natin? O ayaw nyo na? Samboy Sam. Impunity, sinungaling at bistado na. Kaya nga inaano natin Samboy Sam binubuking natin base sa katotohanan. Hindi base sa drama-drama nito. Next na sinabi niya. Mga kababayan, walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army, at National Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Wala daw katumbas ang kasamaan ng mga NPA. Okay, sige, rebelde sila. Inday, nagsasalamin ka ba? Yung mga tao na yun, rebelde di ba? Kaya umawak ng armas. Hindi naman natin kinakailayo, napapatay din sila. Di ba? Sundalo, laban sa rebelde. Pero kung pag sinabi natin walang katumbas na kasamaan, ang tingin ko, ang mas magandang halimbawa niyan, kayo, walang katumbas na kasamaan yung mga pagnanakaw ng mga politikong kagaya nyo. Kapal ng mga mukha nyo. Yung confidential fund mo, walang katumbas na kasamaan. Yan ang talagang pumapatay sa tao, sa gutom. Yung mga pagnanakaw ng mga politiko, kagaya ng mga Duterte. Bukod sa literal na pagpatay sa drug war. Yan ang walang katumbas na kasamaan. Yung gastusin mo, ang 125 million na pera ng bayan sa loob lang 11 days. Yan ang walang katumbas na kasamaan. Yung ikaw ay araw-araw nagpapahatid ka ng chopper mula Davao, papuntang Malacanang, ang kapal ng mukha mo, pera ng taong bayan, hinahatid ka ng chopper araw-araw, 200,000, 300,000, gasolina ng chopper. Yang kawalang yaan ng mga politikong kagaya ninyo. Yan ang tunay na walang katumbas na kasamaan. Habang maraming Pilipino naghihirap. Yung 460 million mo na confidential fund, panahon ng COVID, meron kang confidential fund, 460 million. Saan nyo ginamit, ginastos ang pera ng bayan? Walang katumbas na kasamaan. Yan ang totoo. Kaya may nagre-rebelde dahil sa inyo. Yung Intel fund ng tatay mo, saan nyo ginamit? Yung PhilHealth, 15 billion, saan napunta? Yung mga korupsyon sa gobyerno, yan ang walang katumbas na kasamaan. Direktang pagwawalangya sa taong bayan. Yan, Inday, ang sabihin mo. Kung pag-uusapan ng walang katumbas na kasamaan, yan po, mga kabunyog, mga kababayan.
Yung araw-araw na korupsyon, yung araw-araw na nakawan sa gobyerno, magkakamping mga politiko habang naghihirap ang tao. Diba, Inday Takaw? Waswasan natin ang drama. Walang drama dito. Yung totoo lang, Inday Takaw. Sige, go pa tayo. Hindi na mabilang kung ilang sibilyan, kabilang na ang mga menor de edad, ang naging biktima ng madugong digmaang idinulot ng mga terorista. Maraming batang estudyante ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil dinala sila sa bundok upang maging armadong terorista. Pag-usapan natin, mga estudyanteng hindi nakapag-aral. Ibalik mo yung 125 million na confidential fund. Ang takaw-takaw mo. Ikaw ang DepEd Secretary. Gusto nyo ang dahilan kung ba't hindi nag-aaral ang mga estudyante? Ilan lang naman ang nahikayat mamundok. Ilan lang yan. Pero ang totoo, mas maraming kabataang Pilipino ang hindi nakakapag-aral sa sobrang kahirapan. Inday, sige nga. Pakitaan na yung statistics. Ano ang dahilan kaya maraming mga kabataan ang hindi nakakapag-aral? Baon sa kahirapan ng kanilang mga magulang. Yun ang totoo, Inday. Dahil uli, babalik na naman tayo sa katakawan ng mga politikong kagaya mo. Kapal ng mukha mo manghihingi ka pa nga ng confidential fund Kulang na nga ang eskwelahan. Kulang na nga ang guro. Pero gusto mo, confidential fund pa rin. Ang mga kagaya mong politiko ang dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakakapag-aral. Yan ang totoo. Dahil ang kanilang mga magulang lugmok sa kahirapan. Yun ang katotohanan. Kung may namumundok, totoo yun Pero ilan lang naman yan. Usually, mga nakapag-aral sa university. Pero generally, mula elementary, high school, hanggang college, marami dyan nagda-drop sa sobrang kahirapan. Hindi dahil sa rebelde. Katarantaduhan. Diyan lang sa Mindanao po, ang dami po ng kaso dyan ng child labor. Bata pa lang nagtatrabaho na. Bakit nagtatrabaho ang mga bata imbis nag-aaral? Kahirapan, Inday Takaw, kahirapan. Kaya wag mo kaming pangangaralan tungkol sa edukasyon. Sa totoo lang po yan, mga kababayan. Di ba? Nakita nyo yung drama ni Inday? Babalik sa kanya yan. Totoo, problema ang rebellion. Hindi natin yun dinidisregard ang problema ng rebellion. Pero babalik ka. Bakit sila nagre-rebelde, Inday Takaw? Dahil sa inyo na mga matatakaw at mga walang budi na mga politiko. Kaya naghihirap ang tao. Tapos may kapal ka ng mukha na magdrama-drama. Bibistayin natin dito, mga kabunyog. Para wala nang naluluko. Para tayong mga Pilipino, maging bukas na ang ating isip. Huwag tayong nagpapaluko sa mga drama-drama ng mga trapo, bulok na politiko kagaya ng mga Duterte nitong Inday Takaw na ito, no? Sinisisi ang rebelde, mamaya pa. Tignan nyo. Igo natin, para fair tayo. Kaya nga, papasukin ng ICC. Sabi nung isa, ang dami agad nag-comment. Kapal din mo ka Eddie Erang o Roger Notarte, imbestigahan mga Duterte. Tuloy natin ang sinabi ni Inday. Hindi na rin mabilang ang mga barangay captains, kagawad, security volunteers, pulis at sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para protektahan ang ating mga komunidad. Nananawagan ang kanilang mga pamilya ng hustisya. Subalit, hindi ito makakamit kung bibigyan natin ang mga teroristang grupo ng amnestiya sa pamamagitan ng Proclamations 403 at 404. Okay. Nananawagan daw ng hustisya ang mga pinatay, pulis, sundalo. Okay, sige, good. Kailangan ng hustisya. Sangayon tayo doon. Hustisya ba, Inday? Babalik na naman tayo. Yung pinagpapatay ng tatay mo sa drug war ninyo. 30,000. Hustisya. Hustisya, pinag-usapan mo, Inday Takaw. Yung pinatay sa drug war. Paano yun? At least ito, rebelde Inaatake sila ng militar, gaganti sila. Talagang ayaw natin Mali. Hindi natin sinasabing tama ang patayan. Mali Nadadama yung pulis, yung sundalo, yung mali yun, totoo yun. Hindi natin kinakampihan ang patayan dito, Inday. Pero, first things first. Babalik na naman tayo, patayan, rebelde. Paano naman yung pinatay sa drug war ng tatay mo? Babalik lagi sa kanila yan Sige, tuloy natin Kung hustisya, pabor tayo sa hustisya. Pero lahat,
Lahat bigyan ng hustisya. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Oh. Sumusuporta daw siya sa kapayapaan. Oh, dahil daw sa mga patayan na ginawa ng mga teroristang buang. Eh, sino ba ang teroristang buang? Sino ba ang nanakot sa taong bayan? Di ba tatay mo? Kaya nga marami dyan sa social media. Takot. Takot sa mga Duterte. Kahit dyan sa Davao. Dami. Mga nakausap natin. Mga takot sila. Dahil killer eh. Oh. Parang di pa nga ako nakarinig na takot sa NPA. Takot sa NPA. Di ba? Hindi. Yung gobyerno mismo nila. Yan. Kaya nga marami nagsabi, anak, huwag kang mag-aaktivista kasi delikado. O, di ba? Sabi ng mga magulang. Eh, bakit? Kasi natatakot sa gobyerno. Red tagging, patayan, di ba? O, sinong terorista ngayon at nananakot sa taong bayan? Pero hindi ang pagbibigay ng amnestiya ang daan sa kapayapaan. Ang dapat natin gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at hindi daw pagbibigay ng amnestisya ang kapayapaan. Okay, sige, kung gusto nyo ikulong mga rebelde, wala problema. Pero dapat nakakulong din yung mga kagaya ni Enrile, nila Jinggoy, nila Bong Revilla, nasabit sa nakawan. Nakukuha nyo, amnestiya kasi lalabas yung mga rebelde o yung mga aktivista. Amnesty. Okay, sige, gusto nyo ikulong yung mga dating rebelde para magrebelde uli. Pero dapat din, hindi din dapat nakakalaya yung mga magnanakaw na politiko. Tignan nyo sa Janet Napoles scam Inday Takaw. Di ba? Babalik na naman eh. Bakit sila Enrile? Nakalaya, nakapiyansa si Imelda Marcos. Sila Jinggoy Estrada, sila Bong Revilla, sila Gloria Arroyo, mga congressman, mga governor. Na-obvious ng nakawan, SOP, 40%. 10 billion na police scam, fertilizer scam, PhilHealth scam, Parmali. Sabihin nyo ang scam. Nasaan ang mga politiko? Nakakulong ba? Kaya nga, tayo sa bunyog sinasabi natin, kapayapaang nakabatay sa katarungan. Walang kapayapaan kung walang katarungan eh. Pag nakikita mo yung lipunan mo, hindi makatarungan. Na ang nakukulong lang, kung hindi rebelde, na nahuhuli, ay mga mahihirap na gumagawa ng maliliit na krimen. Halimbawa, ng isnat ng cellphone sa rekto, kulong. Nang umit ng lata ng sardina sa grocery, kulong. Mga snatcher sa kanto, kulong yan. Fishball vendor, taho vendor, kulong. Pag nakagawa ng krimen. Pero, kapag ikaw ay politiko, malaking negosyante, maimpluwensya, party-party, na-elect pa sa posisyon. Yan ba ang katarungan? At kung ganyan ang sistema ng katarungan sa Pilipinas na walang katarungan, may kapayapaan ba? Wala. Hanggat walang katarungan, Inday Takaw, o mga Dutards, walang kapayapaan, walang tunay na kapayapaan. Walang totoong kapayapaan ang isang lipunan na walang katarungan. Dapat makita ng tao ang batas ina-apply sa lahat, ang batas pantay-pantay. Yan, okay, may tiwala ka. Diba? Kaya kung sasabihin lang, hindi solusyon ang amnestiya na palabasin ang mga rebelde. Kung gusto niyo ikulong yung mga rebelde, di ikulong, pero ikulong niyo rin yung mga politikong bulok. Kung bakit nga sila nagre-rebelde, para pantay. Kung ayaw nyo magrebelde, ipakita ng gobyerno, ikaw hindi takaw, pakulong mo sarili mo. Umamin ka dyan sa confidential fund mo, yung tatay mo, yung ginawa nyo sa COVID, kayo nila Duque. Diba? Yung ginawa nyo sa COVID. Hindi lang sa COVID, iba-ibang issue ng nakawan, korupsyon, sila Gloria Arroyo. Yan, dapat nakukulong yan. Di, masasabi natin, bakit kayo nagre-rebelde? Mali yan, kasi maayos naman ang gobyerno. So, kulong kayo lahat. Mula rebelde, magnanakaw na politiko, mga korap, kulong kayo lahat. Pero kung kukulong mo lang at walang amnestiya ang rebelde, di ba? Parang mali yata yun. Nakukuha nyo yung punto, mga kabunyog, mga kababayan?
Again, sinasabi natin sa Bunyog, hindi tayo sang-ayon na may rebellion eh. Hindi tayo sang-ayon na humahawak ng armas ang ating mga kababayan. Pero laging babalik tayo sa issue ng katarungan, ng justice. Kailangan makita ng lipunan, ng tao, na ang batas, ang lipunan ay pantay-pantay. Tayo. Mayaman, mahirap, may pinag-aralan, wala, babae, lalaki, ano man ang iyong katayuan sa buhay, pantay-pantay ang batas. Pantay ang lipunan. Yan, may katarungan, may kapayapaan. Diba? Pag nagkamali ka, paparusahan ka. Pag wala kang ginagawang mali, hindi ka dapat parusahan. O, ganyan ba nangyayari? Diba, hindi takaw? Kaya, wag mo, ang problema dito kay Inday Takaw, laging ang tingin niya lang sa problema ng kapayapaan at kahirapan. Rebelde. Puro ka rebelde. Pero yung magnanakaw na politikong kagaya mo, yung mga abusadong politiko na mga kagaya ninyo, ayaw mong puntuin. Samantalang yan naman talaga ang totoo na sanhi ng rebelyon at kahirapan. Yung pang-aabuso ng iilan ng mga makapangyarihan, yan ang sanhi kung bakit nagre-rebelde ang tao. Inuulit-ulit natin yan. Pakinggan pa natin si Inday Takaw sa kanyang drama. Mas palakasin pa ang mga ito. Panalo na tayo. Lumalaban na ang mga komunidad. Anong panalo? Anong panalo na? Anong panalo na tayo? Baka kayo ang panalo. Naibulsa mo yung confidential fund mo. Anong panalo? Kayo lang ang panalo ng mga politiko eh. Kaming mga Pilipino, lalo mahirap, talo lagi. Anong panalo na tayo? Kayo lang ang panalo eh. Itatayo mo pa dyan Inday Takaw eh. Di ba? Panalo tayo. Panalo si Enrile, nakapiansa. Panalo si Jingoy Estrada, nakapiansa sa scam. Si Revilla, acquitted. Si Glorian, dismiss ang mga kaso. Kayo mga politiko, panalo kayo sa batas. Hindi tayo panalo. Kayo na mga bulok na politiko ang nananalo sa sistemang bulok. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Agreement with the devil. Sino ngayon ang demonyo, mga kabunyog, mga kababayan? Again, di tayo kampi sa mga rebelde, Pero sinasabi natin ang katotohanan dito. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Agreement daw with the devil. Kung ganon, paano susolusyonan ng kapayapaan? Inday Takaw, itutuloy mo yung NTF-ELCAC. Saan nyo dinala ang 19 billion? Ilang billion po ng pondo ng NTF-ELCAC? Saan napunta yung pera na yan? O ginagamit nyo na lang tong NPA rebelde para makapagkurakot kayo, makapagnakaw kayo. Ano totoo dyan, mga kabunyog, mga kababayan? Sa totoo lang. Tayo ba'y magpapaloko pa? Tayo, sang-ayon tayo talaga sa usapang pangkapayapaan. Sabi nga nung gobyerno, yung sa kanilang Joint Oslo Communique, yung joint statement po ng gobyerno at ng NDF, dapat lutasin natin tong problema nito, itong problema ng kapayapaan, i-address mo yung socio-economic and political na problema. Socio-economic political condition. Ano yon? Yung kahirapan ng tao, yung problema sa politika, ano ba ang kalagayan ng tao? So babalik ka dun sa kalagayan ng tao. Naghihirap ba siya? Yung katarungan, yung sinasabi nating judicial system natin, ano na nangyayari? Doon, masusolusyonan mo. Pag-usapan natin itong mga bagay na ito para makatungtong tayo sa kapayapaan. Paunti-unting pag-uusap. Hindi pa yan overnight. Siyempre, nagre-rebelde sila di ba? Yung mga NDF. Communist Party of the Philippines, CPP, NPA, NDF. Pero paunti-unti, i-recognize natin na talaga namang ang kailangan sa usapang pangkapayapaan, kilalanin natin yung totoong problema, yung kahirapan ng tao, di ba? Yung sitwasyon, may nagugutom ba? Marami nagugutom, walang trabaho. Bakit nagkakaganito ang lipunan? Di babalik ka dun sa gobyerno. I-address mo yon. Unti-unting pag-uusap yan, hindi biglaan yan, Inday Takaw. Sabi niya, nung mga nakaraan kasi, hindi nagtagumpay bakit? Kung hindi ba nagtagumpay yung mga nakaraan, hindi magtatagumpay ngayon. Nasa sinseridad yan. Kung honest, alam niyo honest, kung gusto mo mag-usap tayo sa lapag, maging honest tayo sa isa't isa. Maging tapat muna tayo. Kung kagaya ni Inday Takaw na politiko ang kausap mo, alam mong
ano to, 'di ba? Alam mong balasubas na kausap, wala talaga kapayapaan mangyayari. Kung makakagaya nila Inday Takaw na balasubas ang kausap mo, 'di ba? Tayo pabor tayo sa usapang pangkapayapaan. Sabi ni Inday, pabor din siya. Pero ang gusto niya yung elkak na ganyan, 'di ba? Yung red tagging anong ginagawa? Kaya nga nakakulong na yan sila Badoy tsaka sila Eric na yan 'di ba? Yung red tagging, fake news. Paano tayo mag-uusap kung ganyan naman? Mga balasubas na mga tambalos-los ang kausap mo. Walang mangyayari lalong magkakagulo. Kailangan dito yung mga rational, yung mga rasonableng tao, mag-usap talaga. Ngayon, sinong kontra sa kapayapaan ngayon? Di si Inday Takaw. Kinokontra niya di ba? Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Alam niyo kung anong napatunayan sa kasaysayan, mga kabunyog? Napatunayan na natin sa kasaysayan na mga matatakaw na politiko, mga abusadong politiko, kagaya ng mga Duterte, ay makakapal ang muka. Yan ang napatunayan natin sa kasaysayan. Na ang mga makapangyarihang politiko, kahit idemanda mo yan, hindi yan makukulong. Kahit magnakaw yan ng bilyon-bilyon, daang-daang milyon, hindi sila makukulong. Yan ang napatunayan sa kasaysayan. Pinagsasasabi nitong napatunayan sa kasaysayan. Napatunayan sa kasaysayan ng Pilipinas na ikaw ay mahirap, lalo ka naghihirap. Kung ikaw ay api, lalo kang inaapi. At yung mayayaman, makapangyarihan, mga politiko, mga abusadong negosyante, napapaikot ang batas, napapaikot ang katarungan, matalim ang batas sa dukha. Yan ang napapatunayan sa kasaysayan. Inday Takaw. True yan hanggang ngayon. Mula noon hanggang ngayon, hanggang sa mga oras na ito. Totoo ang sinasabi natin dito, mga kabunyog, mga kababayan. Gagamit ka pa ng kasaysayan, tambalos-los ka. Di bistay ngayon, di ba? Huwag ka magdrama. Inday Takaw. Game over na. Booking kayo. Kayo ang problema. Kaya magulo ang lipunan. Mga abusado, mga magnanakaw, mapagsamantala. Kaya magulo ang lipunan. Kaya may nagre-rebelde. Tuloy. Nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. Linlang sa taong bayan. Sino ba nanluloko sa taong bayan? Kayo nanluloko. Yung tatay mo mahilig manloko. Pakain-kain sa karinderya, bilyonaryo naman. Drug lord pa, sabi ni Liz Cañas. Mga politiko, manluloko. Kunwari, pangako. Ano nangyari? Sino manluloko? Sino manlilinlang? Di politiko. Di ba? Ikaw manluloko ka rin Inday Takaw di ba? Bakit? Yung 125 million mo, saan mo ginastos? Di ba panluloko yan? Si Kibuloy, manluloko. Kasama ng tatay mo. Kasama nyo sa SMNI. Hindi ba manluloko si Kibuloy? Sabi mo mapanlin lang Obvious na obvious kasama ng tatay mo. Kaya nga inimbestiga yan. Wanted sa FBI yan. Huwag mo sabihin, manluloko. Ang manluloko kayo. Di ba? Magsama-sama kayo. Kaya tayo ganito kabrutal magsalita para wala nang naluloko. Ang mga manluloko. Di ba? Inday Takaw. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon ng... Ito, das maganda sabihin, sana po isaalang-alang natin mga kababayan ang ating bayan na naging pugad ng mga magnanakaw na politiko. Yan ang mas tamang statement, Inday Takaw. Ang ating isaalang-alang ang ating bayan. Ang ating bayan ay naging pugad ng mga abusado, kawatan, magnanakaw ng mga politiko. Yan ang totoo. Pinapalitan lang natin statement. Terorista? Di mga nananakot sa mamamayan. Di ba? Mas takot sa inyong tao, Duterte. Ganyan, kaya nga sabi nila sa Cañas, nagpapapatay. Yan lang po ang ating comment sa drama ni Inday. Alam nyo, mga kabunyog, mga kababayan, hindi naman tayo magko-comment ng ganito Kaya lang nakita natin, nanloloko na naman. Kaya habang may panloloko, babardaguli natin. At wala tayong sinabing mali dito, mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Nemesio, Malda, salamat, magandang gabi, mga kabunyog. Di ba tayo sa bunyog, sa katotohanan lang
Ang ugat ng rebelyon ay kahirapan, at ang ugat ng kahirapan ay pagsasamantala. Panggugulang sa kapwa Pilipino. Panggugulang, panlalamang sa kapwa-tao, ang ugat ng kahirapan. At ang kahirapan ay kawalang katarungan, at ang kawalang katarungan ay nagdudulot ng matinding kaguluhan at kawalang kapayapaan. So, paano tayo magkakaroon ng peace, ng kapayapaan, mga kababayan ko, mga kabunyog? Kapayapaan ay makakamit lamang kung magkakaroon ng tunay na katarungan. Tunay na kapayapaan, tunay na katarungan. Pag makatarungan ng ang ating lipunan, ang tama ay tama, ang mali ay mali, ang batas ay ina-apply sa lahat, mayaman, mahirap, walang special, yan. Walang gulo. Bakit ka naman manggugulo kung alam mo namang parehas ang laban? Pag hindi parehas ang laban, hindi pantay-pantay, magulo talaga yan. 'Di ba? Magulo. May magre-rebelde at magre-rebelde. Mamamatay kahit ilang bala ng baril, ilang dugo pa. May mahihikayat magre-rebelde hanggat may kawalang katarungan sa lipunan. Kaya nga sa mga bansang maunlad at matitino ang gobyerno at walang mga inday takaw, 'di ba? Yung mga matitinong gobyerno at mga makatarungan, umiira lang batas. Bawa Canada, Japan, wala namang rebelde doon eh. Walang need. Walang pangangailangan para magrebelde. Kung maayos at makatarungan ang lipunan, ang gobyerno, ang mga namumuno. Yun lamang po mga kabunyog, mga kababayan, no? Napakaganda ng ating topic, no? Ewan ko lang kung di pa to maintindihan ng mga dutards. Sana naman maunawaan nyo, napakasimple lang ng ating topic. Again, sinasabi natin, nare-recognize natin, talagang violence, nakakagawa ba ng karahasan ang mga rebelde? Totoo yan. Nakakapatay talaga sila ng tao, humahawak nga silang armas eh. Talagang may nadadamay, di ba? Magulo nga rebelde nga. Ayaw nga natin eh. Ayaw natin ng rebellion. Ayaw natin na ang Pilipino sa kapwa Pilipino nagpapatayan. Rebelde laban sa sundalong Pilipino. Mali eh. Dapat tayo bilang Pilipino, nagmamalasakit sa isa't isa. Pero mangyayari lang yan kung mag-uusap talaga ng seryosong usapan. Ano ang punot dulo ng kaguluhan at rebelyon? Seryosong usapan. Seryosong usapang pangkapayapaan. At yung mga kagaya ni Inday Takaw, huwag nyo nang pinapansin. Dapat hindi na ito pinapakinggan para hindi lalong lumalala ang kaguluhan. Dahil sa mga politiko na kagaya ng mga Duterte, lumalala ang kalagayan ng bayan. So yan lamang mga kabunyog, mga kabayan, ano? Napakaganda. Joselito Samson, yan, mga nanonood dito. Sinugod na naman tayo dito, no? Hindi ko na kayo nabati lahat. Mila Bigkas, good evening, salamat. Aloyda Susan Pruto, Joselito Samson. Kaya uto-uto ng mga dudae, mga magnanakaw sa kaban ng bayan, no? Sabi ni Ma'am Aloyda. Etong si Dutards to eh. Yung si Joselito Samson na yan eh. No? Hindi pa rin nabubuksan ng utak niyan. Jimmy De Vera, Sir Jimmy, Merry Christmas sa inyo mga kabunyog, mga kababayan. Christmas na Christmas. Kailangan pagka Pasko at araw-araw Pasko, laganap ang pagmamahalan, katotohanan at katarungan. Di ba? Hindi pwede yung niluluko tayo. Tayo sa bunyog, hindi tayo papayag na may mga manluluko, mga manlilinlang na kagaya nito ni Inday Takaw Duterte. Mga manluluko ito. Kaya tayo ayaw natin ng mga manluloko at mga abusado at mga magnanakaw. Tayo sa bunyog, gusto natin payapa ang lipunan. Gusto na nga natin walang rebelde eh. Pero gusto natin kapayapaan nakabase sa katarungan, di ba? Yung katotohanan, di ba? Ayaw natin ng kasamaan. Ayaw natin ng patayan. Ayaw natin yan. Kaya kailangan talaga ito, no? Yung peace talk, di ba? Edwin B. Constantino, ingat ka sir. Iba ang Inday Takaw na ginigi hayaan mo na eh. Kahit magalit sila, yan ang totoo di ba? Mag-iingat naman tayo. Pero hindi tayo mapipigilan dito na magsabi ng katotohanan eh. Di ba? Ganun lang yun. Bakit tayo matatakot? Totoo sinasabi natin. Diba? Alangan naman sila lang ng mga balasubas ang malakas ang loob, di ba? Hindi naman tayo papayag sa bunyog na ganyan. Mila Bianino, good evening Sir Kulex, di ba? Handa tayo di ba?
Basta totoo at kabutihan ng ating pinaglalaban, mga kabunyog, tuloy ang laban. Walang atrasan. Hindi tayo matatakot. Hindi tayo matatakot. Kasi totoo sinasabi natin. At yung ating intensyon ay kabutihan ng mamamayan, kabutihan ng bayan. Tayo sa bunyog, sama-sama tayo sa laban. December 10 nga pala, sumama po tayo sa marcha, ICC papasukin na. Magkita-kita tayo. Liwasang Bonifacio. Diyan sa harap po ng nasunog na post office sa Maynila. Doon sa may Loton. Pagbaba nyo ng Loton, Liwasang Bonifacio yan. December 10, alas 9 ng umaga. Linggo yan. Magkita-kita po tayo dyan. Mga kabunyog, mga kababayan, yung mga Pilipino na nagmamahal sa katarungan, nagmamahal sa katotohanan, magkita-kita tayo sa Linggo, December 10, ICC papasukin na. Nandyan tayo sa Liwasang Bonifacio, no? LB David, salamat. Nakatsyempo din ang live, Sir Kulex. Salamat, Ma'am LB. Anong oras na ba sa inyo dyan? Ano? Salamat, Ma'am LB David, ha? Lagi kang nanonood, no? Sir Jimmy De Vera, Mila, yung mga nating kabunyog natin, ano? Kuya Edward. Yan, ano? God bless us all. Magpapasko na. Merry Christmas. Happy New Year. Gusto natin happy lang. Pero habang happy, dapat totoo. Di ba? Habang happy, dapat mabuti. Hindi pwedeng happy sa kawalangyaan. Kagaya nila Inday Takaw, ng mga magnanakaw na politiko. Happy sila pero kawalangyaan. Sa kawalangyaan, nagiging masaya. Mali yun, mga kabunyog, mga kababayan. Maging happy tayo, gamit ang katotohanan, maging masaya tayo sa ngalan ng kabutihan. Kabutihan natin at ng ating kapwa at kabutihan ng lahat ng ating bayan, hindi lang ng ating sarili, ng ating kapwa, ng ating bayan. Ano? Merry Christmas, Happy New Year, di ba? At tayo sa bunyog, hindi tayo titigil magsabi ng katotohanan. Ano? June F. Magno, ingat lang sir, pag initang kanila, matagal na tayo mainit Yaana natin yan. Nag-ingat naman tayo. Sa totoo lang naman kasi tayo malakas ang loob ni Inday Takaw manloko, di tayo naman, na-expose natin yung panloloko niya. Nagdadrama-drama kasi, kaya binoboljak natin. Para dapat may nagsasalita, para hindi nadadaan ng mga kababayan natin sa drama-drama. Niluluko ang ating mga kababayan. Di ba? Tayo sa bunyog, may sinumpaan tayong tungkulin, kaya pagkabunyog kayo, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Yan, di ba? Yan ang essence ng bunyog, di ba? Dominico Marco Barba Jr., keep up. Good work po. God bless you. Salamat. Elizabeth Suarez, magandang gabi. Sir Kulex. Jasmine Celso, good morning. Kabunyog, Kulex, and all viewers. Ma'am Jasmine Celso, salamat sa mga stars nyo, ha. Yung mga stars nyo po na sinesend, malaking tulong po yan sa bunyog. Yung mga nagsisend ng stars, malaking tulong po yan sa ating, napupunta yan sa pondo ng bunyog sa ating mga pag-organize at pagkilos. Diba? Iral Secor, mabuhay po kayo, Sir Kulex. Salamat. Yan. Hil Torres watching from Marayag, Lipon, Davao Oriental. Dami din taga Davao nanonood sa atin. Maraming salamat Hindi ko na mababati lahat no? Pero gusto ko kayong batiin lahat. George Tresmania, hi Kulex, good evening. Hanggang dito na lang ang ating vlog. Muli, ito si Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. May basbas ko po at God bless you, Ray B. Centenaje Senior. Salamat. Mga humabol ng pagbati. Salamat po. Ma'am Ina de la Cruz, Merry Christmas. Daisy Biliganyo, mga kaibigan natin. Merry Christmas and a Happy New Year. Munding Elia, na kaibigan natin sa Naga City. Tuloy. Rolando de la Cruz, shout out po, Sir Kulex. Salamat Ma'am Sir Rolando de la Cruz. No? Ronald Enriquez, lagi nanonood yan sa Kabunyog sa Pampanga. Tuloy ang laban.